Ikasyam na kabanata. Ang Diyos at ang mga Israelita. Ngayon, ako na mananampalataya ni Kristo ay may sasabihin sa inyo. Totoo ito at hindi ako nagsisinungaling. At pinapatunayan ng banal na Espiritu sa aking konsensya na totoo ang sasabihin ko. Labis akong nalulungkot at nababalisa para sa aking mga kalahi at kababayang Hudyo. Kung maaari lang sana, ako na lang ang sumpain ng Diyos at mahiwalay kay Kristo. Maligtas lang sila. Bilang mga Israelita, itinuring sila ng Diyos na kanyang mga anak. Ipinakita niya sa kanila ang kanyang kadakilaan. Gumawa ang Diyos ng mga kasunduan sa kanila. Ibinigay sa kanila ang kautusan. Tinuruan sila ng tunay na pagsamba. Maraming ipinangako ang Diyos sa kanila. Ang kanilang mga ninuno'y mga pinili ng Diyos. At nagmula sa kanilang lahi si Kristo nang siya'y maging tao. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na dapat purihin magpakailanman. Amen. Hindi ito nangangahulugan na hindi natupad ang mga pangako ng Diyos, dahil hindi sila sumampalataya. Sapagkat hindi naman lahat ng nagmula kay Israel ay maituturing na pinili ng Diyos. At hindi rin naman lahat ng nagmula kay Abraham ay maituturing na mga anak ni Abraham. Sapagkat sinabi ng Diyos kay Abraham, ang mga anak lang na nagmumula kay Isaac, ang mga lahi na aking ipinangako. Ang ibig sabihin, hindi lahat ng anak ni Abraham ay itinuturing na anak ng Diyos, kundi ang mga anak lamang na ipinanganak ayon sa ipinangako. Sapagkat ganito ang ipinangako ng Diyos sa kanya, babalik ako rito sa ganito ring panahon sa susunod na taon, at magkakaroon ng anak na lalaki si Sarah. Hindi lang iyon, kundi nangyari rin ang ganoon sa dalawang anak ni Rebecca sa ating ninunong si Isaac. Ipinakita rin ng Diyos na hindi lahat ng nagmula kay Abraham ay itinuturing na mga anak niya. Bago pa man ipanganak ang kambal, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang nakatatanda sa nakababatang kapatid. Sinabi ito ng Diyos noong wala pa silang nagagawang mabuti o masama, para patunayan na ang pagpili niya ay batay sa sarili niyang pasya at hindi sa mabubuting gawa ng tao. Gaya nga ng sinabi ng Diyos sa kasulatan, minamahal ko si Jacob, pero si Esau ay hindi. Baka naman sabihin ng iba na hindi makatarungan ng Diyos. Aba hindi, sapagkat sinabi niya kay Moises, mahahabag ako sa gusto kong kahabagan, maaawa ako sa gusto kong kaawaan. Kung ganoon, ang pagpili ng Diyos ay hindi batay sa kagustuhan ng tao o sa paggawa niya ng mabuti, kundi sa awa ng Diyos. Sapagkat ayon sa kasulatan, sinabi ng Diyos sa Faraon, pinayagan kitang mabuhay dahil dito, para maipakita ko ang kapangyarihan ko sa pamamagitan mo, at makilala ang pangalan ko sa buong mundo. Kaya nga, kinaaawaan ng Diyos ang ibig niyang kaawaan, at pinatitigas niya ang ulo ng ibig niyang patigasin. Ang galit at awa ng Diyos. Maaaring may magsabi sa akin, kung ganoon, bakit pa niya pinapanagot ang mga tao sa kanilang mga kasalanan? At sino ang makakasalungat sa kanyang kalooban? Pero sino ka para magreklamo sa Diyos ng ganyan? Tayo'y mga nilikha lang ng Diyos, kaya hindi tayo makakapagreklamo kung bakit niya tayo ginawang ganito. Tulad sa isang gumagawa ng palayok, may karapatan siyang gawin ang putik ayon sa gusto niya. May karapatan siyang gumawa ng dalawang uri ng sisidlan mula sa iisang tumpok ng putik. Ang isa ay pang-espesyal at ang isa naman ay pangkaraniwan lang. Ganoon din naman ang Diyos. Nais niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan at matinding galit sa mga makasalanan. Pero minabuti niyang tiisin muna ng buong tiyaga ang mga taong dapat sanang lipulin na. Ginawa niya ito para ipakita kung gaano siya kadakila sa mga taong kinaaawaan niya, na inihanda na niya noon pa para parangalan. Ito'y walang iba kundi tayo ng mga tinawag niya. Hindi lang mula sa mga Hudyo, kundi mula rin sa mga hindi Hudyo. Ito ang sinabi ng Diyos sa aklat ni Hoseas. Ang dating hindi ko mga tao ay tatawagin kong mga tao ko. At ang dating hindi ko mahal ay mamahalin ko.
At sa mga sinabihang, kayo'y hindi ko mga mamamayan, sila'y tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Tungkol naman sa mga Israelita, sinabi ni Propeta Isaias, kahit na maging kasindami pa ng buhangin sa tabing dagat ang lahi ni Israel, kakaunti lang sa kanila ang maliligtas. Dahil mabilis at matindi ang gagawing paghatol ng Panginoon sa mga tao sa mundo. Sinabi rin ni Isaias, kung ang Panginoong makapangyarihan ay walang itinira sa ating lahi, na tulad na sana tayo sa Sodom at Gomora. Ang Israel at ang magandang balita. Ano ngayon ang masasabi natin tungkol dito? Ang mga hindi Hudyo na hindi nagsikap na maging matuwid ay itinuring ng Diyos na matuwid nang dahil sa kanilang pananampalataya. Pero ang mga Hudyo na nagsikap na maituring na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod nila sa kautusan ay nabigo. Bakit sila nabigo? Sapagkat nagtiwala sila sa kanilang mga gawa at hindi sila sumampalataya kay Hesukristo. Natisod sila sa batong nakakatisod. Gaya nga ng sinabi ng Diyos sa kasulatan, maglalagay ako sa Zion ng batong naging katitisuran sa mga tao at nakakapagpadapa sa kanila. Pero hindi mapapahiya ang mga sumasampalataya sa Kanya.